Good day everyone! Today, i-discuss ko ang early life at pamilya background ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal. Ang kanyang buong pangalan ni Jose Protasio Rizal Mercado Y. Alonso Riolonda. Siya ang pitong anak sa 11 anak ni na Francisco Mercado Rizal at Teodora Alonso Riolanda. Lumaki siya sa isang mapagmahal na edukadong pamilya na malaking naging impluwensya sa kung sino siya bilang tao. Let's first talk about this Father Francisco Mercado Rizal. Pinanganak siya sa Binian, Laguna noong May 11, 1818 at namatay noong January 5, 1898. Isa siyang edukadong magsasaka na nag-aaral sa Latin Philosophy sa Colegio de San Jose sa Manila. Siya ang namamahala sa Dominical State sa Calamba at kilala siyang bilang masipag, reloso, sa responsable at respetadong ng maraming tao. Now, let's talk about this mother, Teodoro Alonso Riolanda. Pinanganak siya sa Manila noong November 8, 1826 at nagtapos sa Colegio de Santa Rosa. Matalino siya at na may talento literature, mathematics, sa business. Siya mismo ang nagturo sa kanyang mga anak sa bahay at sinigurado niyang mabigyan sila ng magandang edukasyon. Labis na hinangaan ni Rizal ang kanyang ina dahil malaki ang maging impluwensya nito sa kanyang pagmamahal sa pag-aaral. Now, let's move on the brothers and sisters of Dr. Jose Rizal. Ang pamilya Rizal may 11 anak na binubuo ng 2 lalaki at 9 na babae at isa si Jose Rizal sa 7 anak. Ang panganay si Saturnina Rizal. Ikinasal siya kay Manuel T. Hidalgo. Isa siya sa mapagmahal at responsableng ate na laging gumagabay at sumusuporta sa kanyang mga nakababatang kapatid, lalo na kay Jose Rizal. Sunod naman si Faciano Rizal. Siya ang nag-iisang kapatid na lalaki ni Rizal at siya isa sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Sinusuportahan niya ang pag-aaral ni Rizal at palagi siyang nasa tabi nito. Matapos ma-execute si Rizal, sumali si Faciano sa Philippines Revolution at naging isang revolutionary general. Ang ikatlong anak ay si Narcisia Rizal. Ikinasal siya kay Antonio Lopez na isang school at teacher. Sa kilala si Narcisa dahil siya ang tumulong sa pagkilala sa labi ni Rizal pagkatapos ng kanyang eksekusyon upang magbigyan siya ng maayos na libing. Ang ika-4 na anak ay si Olympia Rizal. Ikinasal siya kay Silvestre Olvado, isang telegraph operator. Masayahin si Olympia at malapit ang kanyang relasyon sa buong pamilya. Ang ika-5 anak ay si Lucia Rizal. Ikinasal siya kay Mariano Herbosa. Nang namatay ang kanyang asawa, hindi ito pinayagan na mailibing sa Catholic Cemetery dahil sa koneksyon nito kay Jesus Rizal na itinuring noon ang kalaban ng mahalalang. Ang ika-6 na anak ay si Maria Rizal. Ikinasal siya kay Daniel Faustino Cruz. Namuhay siya sa nang tahimik kasama ang kanyang pamilya at patuloy sumusuporta sa kanyang mga kapatid. Ang ika-7 anak ay si Jose Rizal. Siya ang naging National Hero of the Philippines dahil sa kanyang mga sinulat, mapayapang nagsusulong ng mga reforma at pagmamahalang sa kanyang bayan. Ay ika-8 anak ay si Concepcion Rizal. Siya ang paboritong kapatid ni Rizal noong bata pa siya. Nakakalungkot dahil namatay siya sa edad na 3 taon dahil sa sakit ng kanyang pagkamatay. Naging unang karanasan ni Rizal sa pagkawala ng isang taong mahal niya. Ang ika-9 na anak ay si Josefa Rizal. Hindi siya nag-asawa at nanatiling malapit sa kanyang pamilya sa buong buhay niya. At ika-10 anak ay si Trinidad Rizal. Hindi rin siya nag-asawa. Kilala siya dahil pagtanggap niya sa farewell poem ni Rizal na Mi Ultimo Adios na tinagon sa loob ng isang alcohol lamp bago ekskusyon ni Rizal. Ang bunso ay si Soledad Rizal. Ikinasal siya kay Pantaleon Quintero at namuhay ng payapa kasama ang kanyang pamilya. Overall, nagpakalapit ng samahan ng pagkakapatid na si Rizal. Tinuruan sila ng kanilang magulang ng disiplina, respeto, pananampalataya at kahalagahan ng edukasyon.
na malaking ka-influensyahan sa pagkatao ni Jose Rizal. Now, let's discuss Rizal ancestry. Si Jose Rizal ay nagmula sa isang pamilyang may mixed ancestry ayon sa historical records. Ang kanyang bloodline ay may halong Negrito, Indonesian, Malay, Chinese, Japanese at Spanish ancestry. Ipinakitaan nitong magkaibang pinagmula ng maraming Pilipino noong panahon iyon. Sa side ng kanyang ama, ang Chinese ancestor ni Rizal ay si Domingo Lamco na nirahan sa Binyan, Laguna. Naging matagumpay ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng farming business. At sa side naman ng kanyang ina, pinaniwalaang as descendant si Rizal ni Lakandula, ang huling katutubong pinuno ng Tondo. Ang pamilya rin ng kanyang ina ay may Japanese ancestry sa pamamagitan ng Igonyo or Swa Tendiora. Ay nagmula sa isang respetado, edukadong pamilya at nakilala sa kanilang mga talento at ng mga naging matagumpay. Dahil parehong pinahalagaan ng dalawang panig ng kanyang pamilya ang edukasyon, disiplin at hard work. Lumaki si Rizal sa isang tahanan na nanghihikayat ng pag-aaral at kausayan. Let's discuss the origin of the surname Rizal. Nung una, ang ginagamit ng kanilang pamilya ay apelidong Mercado. Ang ibig sabihin ay Market Spanish. Ang surname na ito ay nagmula sa kaniyang Chinese ancestor na si Domingo Lamco dahil siya ang isang negosyante sa engaged in business. Noong 1849, naglabas ang kautusan si Governor General Narciso Claveria na ang lahat ng pamilya Pilipino ay dapat gumamit ng mga Spanish surnames upang maging mas maayos ang organisado ang mga government records. Gayunpaman, pinili ni Francisco Mercado ang apelyidong Rizal sa halip na gumamit ng apelyido mula sa opisyal list. Ang salitang Rizal ay nagmula sa Spanish word na Rizal, na ang ibig sabihin ay green field o new pasture. Ang pangalan ito ay sumisimbolo sa farming background ng kanilang pamilya, kaya ito ang kanilang piniling mga bagong apelyido. Now, let's talk about the Rizal family. Ang pamilya Rizal ay isa sa pinakamayaman at respetadong pamilya sa Calamba. Ang kanilang tagumpay ay bunga ng kanilang sipag at disiplina at mahusay na pamamahala. Meron silang malalawak na bukirin kung saan nagtatanim sila ng palay, mais at tubo. Bukod sa pagsasaka, meron din silang sugar mill, flour mill at homemade ham press. Kasali rin sila sa dye business, sugar business at butter trade. Sa mga karating bayan, marami ring naging first ang pamilya Rizal sa Calamba. Isa sila sa mga unang pagpatayo ng malaking bahay ng bato. Nagkaroon ng horse-drawn carriage, nagkaroon ng home library na mahigit 1,000 books at kabilang sila ng mga unang pamilya nagpadala ng kanilang mga anak sa mga college sa Manila. Dahil sa tagumpay na panlalaki, nabigyan si Jose Rizal at ang kanyang mga kapatid ng pagkakataon makatanggap ng quality education. Aside from helping manage the family terms, si Teodoro Alonso ay meron ding sariling general store sa Calamba. Ang kanyang tindahan ay nagbebenta ng iba't ibang produkto na kailangan ng mga tao sa bayan. Ang kinikita mula sa negosyo ay lalo na pang nakatulong sa pag-improve ng financial kondisyon ng kanilang pamilya. Dahil sa kanilang tagumpay, pagiging mapagbigay at kabaitan, naging mataas ang respeto ng mga tao sa pamilya Rizal sa Calamba. Kilala sila hindi lang sa kanilang yaman kundi pati na rin sa kanilang kindness, hospitality, sa lahat ng anuman ang kanilang social status. Aktibo rin nilang nakikihalok sa religious activities, town, celebration, at community events. Kaya naman hinangana at nirespeto sila ng maraming tao. Lastly, talk about the Rizal home. Nakatira ang pamilya Rizal sa isang malaking bahay na bato sa Calamba. Ito ay gawa sa adobe at hardwood na may red tiled na roof.
Sa paligid ng bahay, may maraming protestres, isang poultry yard kung saan nag-alaga sila ng mga manok at pabo. Mas mahalaga pa rito ang kanilang tahanan sa puno ng pagmamahalan, respeto, disiplina, at pananampalataya. Sinigurado ng kanilang mga magulang na mabigyan ng kanilang mga anak ng tamang edukasyon at mabubuting values. Sama-sama silang nananalangin bilang pamilya at palagi natutulungan at nagsuportahan sa isa't isa. Dahil sa pagmamahal at mapayapang tahanan, ito lumaki si Jose Rizal sa bilang isang disiplinado, matalino, mahabagin at makabayang tao. In conclusion, ang kanyang mga magulang, mga kapatid, pinagmula ng kanyang pamilya at kapaligiran ng kanyang tahanan, isa sa mga malaking papel na paghubog kay Jose Rizal upang maging pambansang bayani ng Pilipinas.